Natuklasan na ang bagong gospel na magpapatunay na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao at hindi Diyos. Ayon sa gospel na ito, ang ating Panginoong Jesucristo ay purong tao at hindi Diyos. At marami nagsasabi mga dalubhasa, maging ang mga scholar ng Biblia, na ang Biblia ay may mga maling salin at maling pagkaunawa na sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Ito, simulan natin. Isang gospel ang natuklasan na nagsasabi na si Kristo ay tao talaga at hindi Diyos. Sa pag-uusap na ito, magkaroon tayo ng pare-parehong masustansyang mga komento. Sa natuklasang gospel o libro na nagpapatunay na si Kristo ay hindi Diyos, maraming naniniwala din na si Kristo ay hindi Diyos. Isa na dito ang Islam, maging ang mga kababayan natin ng mga iglesia ni Kristo. May mga maling salin ng Bible kasi na ginagamit ng mga tao ngayon at iba't ibang relihiyon na lumilitaw na Diyos talaga si Kristo. Subalit kung susuriin ayon sa mga dalubhasa at scholar ng Bible at sa malalim na pag-aaral, walang direktang sinabi ang Kristo na siya ang mismo ang Diyos. Maraming ebidensya pa nga ang sinasabi ng mga eksperto na si Kristo ay tunay na tao talaga na isinugo ng Diyos. Ayon sa mga nagsipag-aral ng mga scriptures, maling sabihin na porket anak ng Diyos Diyos na rin. Hindi sapat iyon batay sa mga natuklasan na ibang gospel. Maraming mga gospel na hindi napasama sa Bible at hindi isinama na nagsasabi na talaga si Kristo ay totoong purong tao na ipinanganak at isinugo ng Diyos mula sa sangkatauhan para ipakilala ang tunay na Diyos. Tulad ng sinabi sa talatang Juan 17:3, basahin muna natin para maintindihan natin. Ganito sa Juan 17:3. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. Dito malinaw na sinasabi ng karamihan, maging ang mga dalubhasa sa Bible at scholar, na malinaw sa kahit anong salin ng Bible at maging sa Hebrew Scripture pa na sinasabi ni Kristo, dito pinakilala niya ang tunay na Diyos at ang sinugo na si Jesucristo. Kung logic ang pag-uusapan, hindi pwedeng maging Diyos ang nagpakilala na isinugo, maliban na lang kung gagamit ng maling salin ng Bible para palitawin na Diyos si Kristo. Ngayon, natuklasan ng isang aklat na tinatansya na merong edad na 1,500 to 2,000 taong gulang ay natagpuan sa Turkey, sa Museo ng Etnografiya ng Ankara. Sinabi ng mga dalubhasa, itinago ng simbahan ng Ebanghelyo ni Bernabe hanggang sa konseho ng Nicaea noong taong 325 AD. Ito ay bahagi ng Injil, bagong tipan, ngunit pagkatapos ay pinigilan ito ng simbahan. Mababasa kasi sa gospel ni Barnabas, hinuhulaan ni Jesus ang pagdating ng isang propeta. Ang nasabing gospel o ebanghelyong ito ang totoong kwento ng buhay ni Jesucristo. Itinago ito ng mga Kristiyano dahil malalaman na si Kristo ay isang tao na propeta at hindi Diyos. Sinasang-ayunan ang gospel ng Barnabas sa talata ng Bible na sinasabi si Kristo ang dakilang propeta na nakasulat sa Lucas 7:16. Itinuturing si Jesus bilang isang dakilang propetang dumating sa mundo na nagsiwalat ng kung sino ang Diyos at kung gaano kamahal ng Diyos ang mga tao. Ayon kay George Sale, mayroon isang pagsasalin sa Espanyol na wala na bukod sa ilang mga sipi at isa sa Italyano, ito ay nasa silid aklata ni Prinsipe Eugene ng Savoy. Sa paunang salita sa bersyon ng Italyano, sinabi ng isang Katolikong monghe na nagngangalang Friar Marino noong 1590 ay natagpuan ang Ebanghelyo ni Bernabe sa aklata ni Pope Sixtus V. Kinuha ng monghe ang aklat at marami siyang natuklasan tungkol kay Kristo. Ayon kay George, ang paraan ng pagsasalaysay ng Ebanghelyo ni Bernabe sa buhay ni Jesus ay ibang-iba sa mga lumabas sa bagong salin ng Bible. Ibig sabihin, may mga maling salin ang Bible. Hindi natin sinabing mali ang Bible, kundi may maling salin ang lumabas sa ating panahon. Hindi inisip ni George na ang aklat na ito ay isang tunay na ebanghelyo. Itinago sa mahabang panahon para palitawin
si Kristo ay Diyos. Noong 1907, siyempre may mga kumukontra na dito sa aklat na ito. Sinasabi ng iba na ang salin sa Ingles ng Gospel of Barnabas ay inilathala ni Lonsdale at Lau Larag. Para rin sa kanila, ito ay isang huwad na ebanghelyo. Ang kanilang pagsasalin ay ipinamamahagi sa unang pagkakataon sa mundo ng mga Muslim noong 1973. Mula noon, ang bilang ng mga nakalimbag na kopya ay tinatayang nasa 100,000 sa Pakistan lamang. Nang natuklasan ang nasabing gospel ng Barnabas, pinagkagulan ito ng Muslim dahil niya tumutugma ito sa kanilang mga paniniwala na lalo na si Kristo ay hindi Diyos. Maraming Muslim ang naniniwala na tinatanggihan ng mga Kristiyano ang ebanghelyo ni Bernabe. Gayunpaman, may mga panloob at panlabas na dahilan na nagbibigay na mas matibay na batayan para sa naturang pagtanggi. Sinasabi ng mga Muslim na ang Gospel of Barnabas ay isinulat noong unang siglo AD. Mga panahong ito, wala na si Kristo sa pamamagitan ng isang lalaking Hudyo na naglakbay kasama ni Jesus at ito ay isang tunay na ebanghelyo. Kung tatanggapin natin ang panloob na pag-aangkin ng aklat, ito ay isinulat ng isa sa 12 apostol ni Jesus. Gayunpaman, ang Barnabas na binabanggit sa Biblia ay hindi lumitaw hanggang sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Narito ang mababasa natin sa Bible, Gawa 4:36-37. Ganyan din ang ginawa ng Levitang si Jose na taga Cyprus. Tinatawag siya ng mga apostol na Bernabe na ang ibig sabihin ay tagapagpalakas ng loob. Ibinenta ni Jose ang kanyang lupa at ang peray ibinigay niya sa mga apostol. Ibig sabihin ng aklat ng Barnabas ay isang ebanghelyo na maaaring hindi sinama sa Bible dahil malalaman ang totoong kalagayan ni Kristo na kung ito ay Diyos o tao na isinugo upang ipakilala ang tunay na Diyos. Pero may mga nagsasabi at tutol sa librong ito dahil ang ebanghelyo ni Barnabas sa maraming aspeto ay naayon sa mga prinsipyo ng Islam, ngunit ito ay sumasalungat sa ilang paniniwala ng Quran at Bible. Naninindigan ng marami na sumasalungat ito sa Bible at sa Quran. Ipinapakita rin ito na ang ebanghelyo na ito ay isinulat noong ika-12 siglo. Yamang ito ay umalingaw-ngaw sa mga paniniwalang Katoliko noong Middle Ages. Sa madaling salita, ito ay maaaring hindi totoo o kung sino lang ang may gawa, batayan sa mga kontra sa aklat na ito. Pero marami din ang may hawak ngayon ng gospel na ito upang patunayan na ang pagkatao ni Kristo ay propeta ay isang tunay at hindi siya ang Diyos. Maraming mga salin ng Bible na mali. Merong mahigit 3,142 na bersyon ng Biblia na makukuha sa mahigit 2,073 na wika. Noong September 2023, naisali na ang Biblia sa 736 na wika kasama ang bagong tipan na isinalin sa 1,658 karagdagan na wika. Ang mas maliit na bahagi ng Biblia ay isinalin sa 1,264 na iba't ibang mga wika. Ibig sabihin, sa pagsasali ng Bible may mga mali. Pero kung mga scholar ng Bible sinasabi na lamang ang nababasa sa Bible na si Kristo talaga ay isang propeta na tagapamagitan ng Diyos at isinugo ng Diyos at hindi siya ang Diyos talaga. Marami ngayon na gumagamit ng Biblia na may maling salin, no? May iba tamang salin na Teo, iglesia ng ganon, pero hindi na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po dito ayon sa mga punto dito ng mga scholar at may ibang dalubhasa na ang mismong Biblia natin misa may maling pagkasalin na ayon sa ibang scripture at ibang nahukay, ang ating Panginoon Kristo ay tao at hindi Diyos. Ngayon, sa ayon naman sa Biblia, may mga nagsasabi na Diyos daw si Kristo, ang ayon sa mga dalubhasa, ayun ay maling pagkakasalin at maling pagkaunawa. Dahil hindi po pwedeng lalabag sa ebidensya. Kasi, ganito yan hindi sa akin galing to ito galing sa, inaano ko lang sa mga dalubhasa to, na hindi tayo pwedeng maniwala kung paniniwala lang ang pag-uusapan. Halimbawa, sasampalataya akong Diyos si Kristo o tao si Kristo.
hindi paniniwalaan yun ng batas. Ang pinaniniwalaan dito yung ebidensya. Ayon sa mga dalubhasa, mas malakas ang ebidensya na ang Panginoong Kristo tao sa kalagayan, no? Marami sasabi na Diyos di umano ang Panginoong Kristo, pero tao sa kalagayan. Ito, makapagpapatunay na gospel na ito na talagang tao ang Panginoong Kristo, no? Ayon sa mga ibang scholar, sinasabi ang Biblia na may mga maling salin na kagaya nung sa Hebreo na sinasabi doon ang Diyos o luklukan. Lumalabas kasi Diyos si Kristo nakaluklok Maling salin po yun. Nabuko na po yun ng mga itong bagong modern na mundo. Ang luluklok doon yung Diyos, hindi Panginoon Kristo, at ang tinutukoy doon Diyos. Pero ginagamit ito ng iba na bilang sinasabi Diyos si Kristo. Pero bakit ginagamit yun? May lumabas na nga ng ebidensya na magpapatunay maling salin yun. Maraming maling salin na talagang itutugma mo, siguro 90% ay 80% na tumutugma yung ebidensya sa tao si Kristo kaysa sa Diyos si Kristo. No, doon naman sa Juan 1:1 sinasabi nagkatawan tao daw si Kristo, ang nagkatawan tao daw ang Diyos. Hindi nagkatawan tao ang Diyos. Si Kristo ang naging bunga nung sinasabi ng kasulatan na tao, na nagkatawan tao. Sino yung nagkatawan tao? Katuparan noon si Jesucristo. Pero hindi sinabi doon sa talata na yon nagkatawan tao ang Diyos. Hindi yon, iba. Pero bagaman ang verbo, yung salita, Diyos yon. Kasi makapangyarihan yun. Pero ang salita, ang nagkatawan tao. Kasi ang verbo, meaning salita, words. Ang word, yung nagkatawan tao. Yun yung katuparan ng Panginoong Kristo. At sabi ng mga dalubhasa, yung katuparan na yon, tumutugma sa mga ebidensya na hukay. Samantalang yung Diyos si Kristo, walang makita na halos ebidensya na maipakita na Diyos si Kristo. Walang maipakita mga artifacts man o libro na kasulatan, walang mapakita. Doon lang sa Biblia na ginagamit pa maling salin. No? Ito, hindi po maling salin ito. Hindi ito paniniwala. Kasi pag paniniwala lang, batay lang sa pamantayan nating na-search natin, sa sarili nating pamantayan. Ang ebidensya kasi, mas higit pa sa paniniwala. Kasi yung ebidensya, nandun na yun. Nakalitaw na sa atin na hindi natin kayang tutulan. Katulad itong ibang gospel to, ilalabas ko pa ibang gospel na hukay na patutunay talagang tao si Kristo, na ebidensya talaga na tao si Kristo, na hindi magsisinungaling ebidensya Kumbaga sa isang batas, may ebidensya papakita, hindi makapagsisinungaling by CCTV, hindi makapagsisinungaling. Ganon din to mga nahukay. Ito isang gospel na to, nilabas ko. Sa mga susunod, lalabas po natin, tatalakayin, na talagang may nagpatunay, hindi nagpatunay yung libro, mga aklat na hukay, artifacts na tao si Kristo at hindi Diyos.